Bilib ako sa ano mo sa calmness mo. Minsan you have to be police, you have to be godfather, you have to be a member, you have to set an example Right. Bakit mo binuo ang So-Called Pinoys? Kasi nung 2018 napansin ko, sumali ako sa maraming Filipino group sa And Southern this is Facebook, California. yeah. Facebook, yeah. Merong, mga Filipinos from LA, Filipinos in, Southern California, yung mga ganon. Pero napansin ko, yung theme ng group hindi nasusunod. Like, yung isang group, puro na lang advertisement ng mga real estate company sa Pilipinas, o kaya may mga members sila na hindi naman from the area or even from the country. So, sinabi ko, bakit hindi ako bumuo ng grupo? Tatawagin ko siyang So-Called Pinoys at it would be true to the name. Yeah. So, yung mga content doon at yung mga member, as much as possible, relevant sa name. So, mga taga-SoCal o tungkol sa SoCal, tungkol sa mga Pinoy na taga-SoCal. So, kasi kunyari, yung sa mga ibang group, meron doon mga tungkol sa nangyayari sa Makati. But why is it in a group called Filipinos na in Los Angeles? Right. So, dapat ang mga topic is saan ba may masarap na lechon sa Anaheim. Yung mga ganon, di ba? Bigyan nyo ako ng tips. So, yun ang ginawa kong tema ng grupo. And we were really strict in curating the content na dapat maging loyal dun sa theme ng When you group. say we, sino-sino kayo nandun? So, ako muna, ako mag-isa. So, what I did was, binuo ko yung grupo, tapos in-invite ko lang yung mga friends ko na alam kong taga rito. And then, after that, nag-invite na ako isa-isa ng mga Pilipino na hindi ko kilala na alam kong taga rito. Nag-search lang ako. Yung iba, sinearch ko dun sa mga group na sinabi mo na meron ditong isang group na, So-Called Pinoys, and we really make sure na yung content is what you would expect from the name of the group. So dahil ginawa namin ganon, so the people liked it better. They knew what to expect. Na pag kinlik nila yon, alam nila mga tungkol sa Irvine, tungkol sa mga local information ang makikita nila. So kaya yun, naging popular yung grupo, and then maraming sumali. And then lumaki siya ng lumaki. Then alam mo naman, as the group grows, maraming may mga pasaway na dyan. Yes, mga troll, di ba? Mga troll, tsaka may mga pumapasok na yung mga marketer na galing ibang bansa, mainly Philippines. So, nag-hire na rin ako ng admin, sila Alex, tawag sa kanya Primo Guerrero, and then si Mick, and yung mga iba pa. Sila Mick Diaz. Yeah. So, shout out nga pala sa kanilang lahat. Christine Consungi, John Sunglao, yung mga active na admin namin dyan. So, si Mick nag-guest na rito. Si Abigail nag-guest na rin dito. Si Abigail. So, ikaw palang pangatlo sa tama ba, Mike? Sa So-Called Pinoys, no? Okay. Yeah. Okay. It's hard di ba? Because nag-i-invite ka ng mga tao. This is close to you. Tapos, may mga pasaway. Minsan pag may nagreklamo na sa'yo, that's when it becomes real, di ba? Yeah. Pag nagreklamo, kasi may mga member na may conflict sa laban sa isa't isa, so you have to parang magre-referee ka. Tapos pag meron talagang mga sobrang bastos, we have maximum tolerance. Pagbigyan namin 1, 2, 3 times, but pag sobra na talagang na palaaway, ganon. Merong isang member noon na taga-Chino, talagang inaaway niya lahat. So tinanggal na lang namin siya agad. How many people na ang members ng at 65,000 plus. 65,000 plus. Pero lang yun, that's a drop in the bucket kasi maraming Pilipino sa Southern California. Ilang million ba? Marami. Marami. So wala pa yun. We still have a lot of inviting to do. So, what's the goal talaga ng So-Called Pinoys? Networking. I-connect yung mga tao. Have a good way of connecting people na to support each other's businesses, to make friends, to expand their networks. Tsaka para na rin matuwa, 'di ba? Kasi syempre you're here in another country. Yes. And minsan yung mga ibang tao, walang mga Pilipino doon sa mga lugar nila, nasa sila, Palm Desert or something. At least pag log in nila doon, makikita nila yung mga Pinoy related content, yung mga
pagkain, yung mga jokes, yung mga events, yung the brand of humor ng mga Pinoy nandun, di ba? Sila Ka Roger, Sila Ka Roger. sila Rolly. It would be nice pag nagawa mong imbitahin si Actually, Ka Roger dito sa Oo, podcast. Oh my God. Hihilahin ko yun papunta rito. Tsaka si Rolly. Oo, riot yun. Riot yun. Now, That's the goal, ah. Sige, Yung goal sige, natin sige. yun. Gawin natin Gawin yun, natin goal. Oh. Charles, you brought this. Ginawa mo to. And hats off to you. Pag inoobserbahan ko yung group, you do not take advantage of the fact that this is your group. And hindi mo yung hard sell ang sarili mo sa so-called Pinoys. Nakikita ko yun, napapansin ko yun. Kasi may mga iba will take advantage of the fact na sila may-ari nung group na yun and uunahin nila yung sarili nila. But I see you have competitors there sa industry mo and free flow ka sa lahat. Oo, may hinahayaan ko naman sila dyan. Basta they respect lang yung no spamming. Kasi yung mga iba, talagang pagpasok nila, talagang gusto nilang i-dominate na yung news feed. So, medyo tinatanggal ko sila. Or wina-warningan ko lang na, hey, respect the group. Ganyan. And also, I'm a realtor. Parang ko rin yan, marketing platform. Right. So, yung lang, respect lang.